Hi everyone! Today, samahan nyo ako dahil gagawa tayo ng sriracha or hot sauce. Ito ang request ng ating viewer nung nakaraang araw. Gumamit ako dito ng red bell pepper. Kailangang pulang-pula siya para makuha natin ang magandang kulay ng ating sriracha. Gumamit ako ng mga kalahating kilo, mga 120 pesos. Pero may mga nabibiling tumpukan sa Divisoria sa halagang 20 pesos. So mga 2 tumpok. Next, gagamit din tayo ng red hot bell pepper. Ito ang klase ng sili na maanghang. Sa ngayon ay medyo mahal pa ang 1 kilo nito dahil 350 pa nga. So, mas advisable ang gumawa na lang muna tayo ng hot sauce. Okay, so ito ay sinimulan ko sa pagtanggal ng mga seeds or buto ng sili. Pwede naman itong isama ang mga buto para mas maging extra hot. Pero dapat nadudurog siya ng husto sa inyong mga blender. Next, nagbabalot ako ng isang buong bawang dahil isasama din natin ito dito. Pagsama-samahin na natin itong 3 ingredients dito sa ating kawali. Dahil pakukulaan natin ito hanggang sa lumambot silang lahat. Kaya maglalagay din tayo dito ng tubig. Ang amount ng tubig ay hanggang sa mag-submerge itong ating mga ingredients. And then, pakukuluin na natin ito. Once kumulo na, ay hihinaan na natin ito over low heat. Hayaan kumulo hanggang sa lumambot nga itong ating mga nilalaga. Once napansin nyo na medyo soft and transparent na itong bawang, ay pwede na itong hanguin. Pagkatapos hanguin, ay set aside muna natin ito para lumamig ng konti bago ilagay dito sa ating blender. Once okay na, ay pwede na natin itong i-blend. Kapag smooth na ito guys, pwede na itong hanguin at i-transfer dito sa ating pan. Next, prepare tayo ng 1 cup rice vinegar. Mura lang naman to, mga nasa 89 pesos lang ang 800 ml. So 1 cup of rice vinegar ilalagay lang natin dito sa pan. Naglagay din ako ng 1/2 cup brown sugar. Kung ayaw nyo ng matamis, bawasan nyo na lang ang amount. 1 tablespoon of salt. At imimix lang natin ito para mag-combine ang ating mga ingredients dito sa pan over low heat. Habang minimix, niluluto natin ito over low heat hanggang sa mabawasan ang liquid. Over time na pagluluto, nagiging thicken or nagiging malapot itong ating mixture. Approximate mga 20 to 30 minutes. Kapag okay na sa inyo ang consistency ng lapot niya, ay pwede na itong iserve. Kung gusto niyo ng mas pinong texture, kailangan niyo itong i-strain bago i-preserve. Pero ako, okay na ako dito. Kahit hindi ko na ito strain, inilagay ko na lang sa container and set aside to cool down bago ilagay sa ref at i-consume up to 6 months. Kung nagustuhan mo naman ang video ito, please hit the like, subscribe para sa susunod na mga videos. Thank you!